Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and enkindle in them the fire of your love. The Lord be with you. And with your spirit, A proclamation from the Holy Gospel according to John. glory to you, O Lord. On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you." And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained." Dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, sisters and brothers. And to you, sisters and brothers, joining us virtually in this Holy Mass on this great solemnity of Pentecost, a blessed morning as well. Today, we celebrate the birth of the Church, your birth and mine. We as believers are gathered as we have received the gift of the Spirit. The gift of the Spirit that we received when we were baptized. The gift of the Spirit when we received the sacrament of confirmation as well. When we were being emboldened to become His disciples in the world. But more than being a disciple, we are children of the Father. That's why sa simula, doon, at ito yung hangad kong pagnilaya natin ngayon. Dalawang bagay lang po. Dalawang bagay lang tungkol sa dakilang kapistahan na ito. The first is that the gift of the Spirit is a moment of being renewed and reformed. Renewal and reformation. Being reframed, yung frame of mind natin, yung ating kaisipan, yung ating pagkilos, paggalaw, pinaninibago at hinuhubog muli sa diwa ni Kristo. That's one thing na ginagawa ng Espiritu sa atin. Kaya nga yun, napakaganda ng panalangin, kaya nagulat ako pa, nagbago ba yung Alleluia verse? It's, "Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and kindle in them the fire of your love." That prayer in itself, an invitation. Lord, puspusin mo ako ng Espiritu mo. Ang problema natin ngayon, ibang espiritu ang pumupuspos sa atin. Espiritu ng alak. Patron ko si San Miguel, Father.
Yun nga lang, korteng bilog. Kung hindi bilog, 4 kantos. Yung iba kulay brown, pilsen. Yung iba, espiritu ng kapangyarihan ng mundong ito. Lulong sa espiritu ng kapangyarihan that the power is more of subjugation, violence. What are we in power for kung hindi natin magagawa ang lahat ng ito, di ba? Sariling kapakanan, hindi para sa iba. Yan, lasing sa kapangyarihan. Tatay, ikaw, anong espiritu ang pumupuspos sa iyo ngayon? Diba, espiritu ng takot. Hindi yung takot sa Panginoon, kasi yun, bibiyaya yun, hinihingi natin, the fear of the Lord. Actually, wala nang ang fear of the Lord ngayon. Mas pinangangambahan ngayon, alam niyo kung ano? Fear ng comments sa Facebook. Yeah. Mas takot ngayon yung mga tao doon sa sasabihin ng iba. Pero yung panukala ng Diyos, naiisip ba natin yon? Minsan hindi na tayo takot doon. We have lived in a society wherein we are all, we have all that sense of being ungrateful. So it's a moment for us, no? That frame of mind. Siguro babaguhin tayo ngayon ng Panginoon. Paninibaguhin, kaya nga renewed. Renew the face of the earth. Panibaguhin mo ang mukha na sanlibutan. At ang mukha na yun ay nagsisimula sa mga mukha na naririto ngayon. So pagkatapos kaya ng misang ito, o kaya kahit ngayon, pag nakita ka, mukha ka bang inspired? O itsura mo lang ngayon, expired ka na. Alam niyo, expired? Di ba pag niya expired, panis, di ba? Mabantot. Wala nang buhay, wala spiritus, expired, out of. Wala na espiritu. Kaya nga, ang hinihingi natin, inspiration, in spiritus. The Spirit is within. That's why life is being renewed. Our frame of mind is being reformed. Yun yung dasal natin ngayon. Yun yung hinihingi natin ngayon. Lord, panibaguhin mo uli kami. Lord, hubugin muli mo kami. At ipagkakalob ito ng Diyos. Kaya nga, tayo'y gathered believers. Unless we believe. Unless one is led by the Spirit, we cannot call Jesus Christ as Lord. We are being moved by the Spirit into this reality. So tingnan natin yun. Tingnan natin yun sa buhay natin. Yung ikalawa, it is not part of the readings for today, but an assignment. May assignment kayo. Kala nyo, ako lang ang may assignment. Kayo din. Galatians. Galatians chapter 5, verses 22 and following. Alam niyo, nung sinulat to ni St. Paul, sabi ng aming biblical professor, merong konting diin. Kasi para talagang naiinis siya doon sa mga tao na yaon. Kaya nga, Galatians. Doon mo rin makikita yung tono ni St. Paul. Galatia. No? Pero hindi, dito ipinaunawa niya about the fruits of the Spirit. When people would ask me, Father, paano ko malalaman na talagang ito yung kalooban ng Diyos? I will always refer them to Galatians 5:22 and following. The fruits of the Spirit. Malalaman mo na ikaw ay pinupuspos at nasa Espiritu ng Diyos kung meron ka ng mga bunga na yaon. At ano-ano yon? Peace. Humility. Kindness. Patience. Forgiveness. Ilan lamang yung mga yaon. Pero if I would harp on two, siguro yung isa, kindness. Bawat isa sa atin may struggle. Nakatira ka man sa isang kondo, bawat pinto na yaan, pagsara ng pinto niyan, ng kwarto niyan, may iba-ibang ipinagdarasal at iniintindihan. Hindi mo alam diyan kung sino yung nagdarasal para doon sa gumaling siya sa kanyang cancer. Hindi mo alam diyan kung sino yung may struggle sa kanyang family life na naghihiwalay na pala, o yung anak, o yung tungkol sa asawa. Hindi mo alam kung sino sa kapitbahay na mayroong struggle tungkol sa pagbabayad ng kanyang upa.
The least that we can do for one another is to be kind. Just to be kind. Pag mali yung pangalan mo sa baso, okay na yun. Wala akong sinasabi. Ako, minsan, pag tinanong ako ng gano'n, anong lang ay pangalan? Nobody. Pag tinawag ako, nobody, yes. Eh, gano'n naman talaga. Ayun naman ako eh. Sino ka ba? Ano mo masukatan natin? Paano natin itrato ang isa't isa? Degree natin? Bali, wala yung mga letra na yun sa pagkatapos ng pangalan natin. 3 letra lang yung malaga. R.I.P. Yun lang yun. Sa palagay niyo, matitingnan tayo sa degree natin? Reverend Father. Ayun. Nasa dulo ng pangako, ano-ano mga letra yun na niya, PhD, EDD, lahat ng yan. Wala, RIP lang ang pinakamahalaga. How do we treat each other? Sa asawa mo, sa loob ng bahay. Huwag na tayo ron sa iba't ibang pinto ng kondo o ng kapitbahay mo. Doon ka na lang sa loob ng bahay mo. You don't know the struggle na meron ng parents nyo, mga anak. Sometimes we need to demand to them. Yes, alam nila responsibilidad nila. Pero mga anak, sometimes it takes a heart of kindness to your parents. Kaya yung simpleng paghugas ng pinggan, malaking bagay yun. Diba, sabi ko nga sa inyo, the first task na dapat na nagagawa ng isang bata sa loob ng bahay, ano? Pagliligpit ng higaan. If you cannot fulfill that basic task na ligpitin mo yung pinaghigaan mo, wala kang mapufulfill sa buong araw. Kasi nga yung basic na nga na yaon, hindi mo pa nagawa. So sa mga bata, be kind. Be kind to your playmates. Nagugulat ako. Kamakailan lang, di ba? Nagkapikunan, nagsaksakan, di ba? Yun yung mundo ng yun ang mundo ng mga kabataan ngayon. Bakit? Kasi nakikita sa mga leader natin eh. How they insist on being powerful by being violent. For you to be respected, para maging violente ka, doon lang ma-respeto? No. Be kind. Sa mga mag-asawa, be kind. Be kind to each other. Isang bunga lang yon. And the other one is this, peace. Yung kapanatagan na hatid ng Diyos. That peace is brought upon by right relationship with the Lord. Magkaroon tayo ng kaugnayan sa Diyos. Dapat ang Diyos ang priority. Yun yung nakakaligtaan natin eh. To prioritize God, to put God over and above everything else. Siya yun. Ang Diyos ngayon, optional na lang eh. Pansin nyo? Nagiging optional ang Panginoon. Where in fact, siya yung pinagmumulan ng lahat. Pero pagdating sa realidad ng buhay, kung anong tira, sa'yo, Lord. Kung anong latak, sa'yo na, Lord. Kaya yung prayer time, ito na lang yung natitira, pagod na ako sa buong trabaho, Lord, I pray. Yun na lang eh. Nagreklamo si Lord, hindi. Bakit? Mahal ka niya eh. Pero that's the point of coming eh. That's the point of being nourished. That's the point of being renewed once more in the Eucharist. To find peace in the Lord. To find peace in the God who's the source of our peace. Kaya sabi ko nga, one day, lahat tayo, iba-iba lang. One day, we will be in front in the seat of judgment. Lahat tayo haharap sa paghuhukom ng Diyos. We ought not to feel afraid. You know why? Dahil mahal tayo ng Diyos.
Kung alam natin yung ipinapaunawa ni Panginoong Yesus, peace be with you. Ito yung hangad ko sa inyo. Ito yung bigaya ko sa inyo. The gift of peace. Kung doon tayo mamumuhay, kung doon natin yun yung panghahawakan natin, I assure you, no matter what, ano man yung pinagdaraanan mo, ano man yung hinaharap mo, find peace in the Lord. At yun yung kakamtan mo. Because the Lord is faithful to His words. Dear sisters and brothers, the gift of the Spirit of being renewed and being reformed, the gift of peace. These are the things na, the fruits of the Spirit. These are the things na ipagdasal natin ngayon. Hindi madamot ang Diyos. So kagaya niya na hindi madamot, sana tayo man. Huwag natin pagdamutan ng Diyos. Because the more that we allow ourselves to be formed and reformed by God, the more that we will see in our lives the fruits of that Spirit, in particular, that gift of love and peace. We pause for a while. We surrender our thoughts, our being before God who called us to be here today. And we pray for that grace of being renewed and reformed. We pray for the fruits of His Spirit. Amen.